Tahimik ang buong kalye ng Willow Creek ng gabing iyon. Ang uri ng katahimikang hindi nakakatakot pero may bigat, parang may humihina sa pagitan ng hangin at ng mga dahon. Ang mga ilaw sa lansangan ay nangingintab sa ibabaw ng basang semento, at sa malayo, tanging ang mahinang huni ng tren ang bumabasag sa katahimikan. Dito, sa ganitong uri ng gabi, may isang tunog na halos hindi pansinin ng karamihan pero sapat para gumising sa isang taong hindi mapakali. Si Rebecca Reynolds ay nakaupo sa gilid ng kama nila, nakayuko, nakahawak sa dibdib na parang may kinakalaban na hindi niya maipaliwanag. Muling tumama sa kanyang pandinig ang mahinang pagbulong ng panalangin mula sa kapitbahay. Hindi niya kailangan lumapit sa bintana para malaman kung kanino nang gagaling iyon. Sa kabilang bakod, sa bahay ng pamilyang Garcia, may dalawang kandilang nakasindi sa harap ng isang maliit at simpleng espasyo ng panalangin. At doon, nakasabit ang rosaryo, puti, makintab, tila kumikislap kahit wala namang sapat na liwanag. Ano ba naman to, bulong ni Rebecca sa sarili, hindi niya alam kung inis ba o kaba ang nararamdaman. Sa tabi niya, tahimik na natutulog ang kanyang asawa, si Reverend Ethan Reynolds, ang pastor ng maliit na simbahan ng komunidad. Kung gaano ito kalakas magsalita mula sa pulpito, ganoon naman siya katahimik kapag natutulog. Walang kamalay-malay sa pinagdadaanan ng asawa. Minsan, naiinggit si Rebecca sa ganitong uri ng kapayapaan, yung parang hindi tinatamaan ng mga bagay na paulit-ulit bumabalik sa utak niya. Lalo na ngayong gabi. Lalo na ngayong naririnig na naman niya ang rosaryo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, at doon nagsimula ang problema, hindi naman malakas ang dasal. Hindi naman ito nakakaistorbo. Hindi rin naman ito ginagawa ng mayabang o pakitang tao. Pero para kay Rebecca, sapat na ang banayad na tunog ng mga dasal para manginig ang kanyang kalmado. Parang bawat bulong ay kumakaskas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ba nila pwedeng gawin yan sa loob? Reklamo niya sa sarili habang tumayo at dahan-dahang lumapit sa bintana. Idinungaw niya ang katawan doon, tinatakpan ang sarili ng kurtina para hindi makita. Mula sa kanyang posisyon, tanaw niya ang ginagawa ng pamilya. Si Miguel Garcia, nakaluhod sa damuhan, hawak ang rosaryo sa magaspang niyang kamay na puno ng marka ng langis at trabaho. Si Elena naman, nakapikit at nakahawak sa kamay ng anak nilang si Sofia, samantalang si Mateo, mas matanda ng kaunti, ay tinatapik ang balikat ng ama niya, sabay bulong ng Ki Amen sa huling linya ng dasal. Walang masama sa eksena. Wala talagang masama. Pero para kay Rebecca, may kung anong kumikirot sa loob niya kapag nakikita niya silang ganoon. Para bang pinapaalalahanan siya ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Idolatry iyon ang tawag dyan, bulong niya, halos pabulong lang. Pero ang totoo, hindi niya alam kung iyon ba talaga ang dahilan ng inis niya o kung may mas malalim pa. Pagbalik niya sa kama, hindi na siya mapakali. Sinubukan niyang humiga, pero ang isip niya ay parang naghahabol ng kung anong hindi niya maabot. Tumingin siya kay Ethan na himbing pa rin, at sa loob-loob niya, naisip niya, bakit parang siya lang ang nakakaramdam nito? Bakit parang siya ang hindi matanggap ang bagay na para sa iba'y normal lang? At sa gitna ng katahimikan, biglang huminto ang panalangin sa labas. Tumindala si Rebecca. Tumigil din siya sa paghinga. Wala na ang pagbulong. Pero bakit parang mas lalong tumahimik? Mas mabigat? Bakit ganon kapag hindi na sila nagdadasal, parang mas masakit? Tanong niya sa sarili, hindi detalyado, hindi lohikal, pero totoo sa nararamdaman niya. Itinago niya ang mukha sa mga palad. Hindi niya alam na iyon ang magiging simula ng isang gabing magbabago sa direksyon ng buong buhay nila. Kinabukasan, maaliwalas ang araw. Ang mga dahon ay tila sumasayaw pa sa hangin. Pero si Rebecca, parang hindi matanggal ang bigat sa dibdib. Sinubukan niyang baliwalain. Nagluto siya ng almusal. Naghain ng kape para sa asawa niya. Pero kahit anong gawin niya, laging bumabalik sa isip ang rosaryong iyon, nakasabit, walang bahid, parang walang pakialam sa kabuluhang dinadala nito sa kanya. Habang nag-aalmusal sila, napansin ni Ethan ang pananahimik ng asawa. Rebecca, okay ka lang? Tanong niya sabay tingin. Mabilis na sagot ng babae. Siguro pagod lang. Pero hindi yon totoo at alam yon ni Ethan. Alam niya ang mga tingin ng asawa. Alam niya ang mga oras na may tinatago ito. Kaya habang nagbubuhos siya ng kape, nagtanong siya ng mahinahon, si Elena ba ang iniisip mo? O yung rosaryo nila? Napalunok si Rebecca. Hindi ko alam baka pareho.
Nagkatinginan silang dalawa. Tahimik. Mabigat. Rebecca, mahinang sabi ni Ethan, hindi naman masama ang ginagawa nila. Hindi naman nila tayo pinipilit. Pero bakit ba kailangan pang ilabas? Bakit ba kailangan pang ipakita? Mabilis na tugon niya, mas malakas kaysa dapat. Hindi sumagot si Ethan agad. Tiningnan niya lang ito, nag-iisip. Hindi para kontrahin. Hindi rin para pagsabihan. Kundi para intindihin. Pero kahit ganoon, hindi gumaan ang loob ni Rebecca. Lalo lang siyang nakaramdam ng pagkaipit. Buong araw siyang balisa. Kahit anong gawin niya, maglinis, magluto, mag-ayos ng bahay, lagi niyang naiisip ang rosaryo. Ang puti nitong beds. Ang tahimik nitong presensya. Hanggang sa hapon, nang marinig niya ang boses ng anak ni Elena sa labas. Mama, tingnan mo. Parang kumikislap yung rosary. Hindi iyon dapat magpakaba. Pero kay Rebecca, parang may humawak sa sikmura niya at pinisil ng napakahigpit. Lumapit siya sa bintana, dahan-dahan, at doon, nakita niyang tinatamaan nga ng sinag ng araw ang rosaryo. Hindi ito nagliliwanag ng sobra, pero may kakaiba sa kintab nito, hindi parang salamin, hindi parang plastik, hindi rin parang metal. Parang buhay. Hindi totoo yan, bulong ni Rebecca. Normal lang yan. Reflection lang yan. Pero bakit tila mas tumitingkad? Bakit parang nakatingin sa kanya? Kinagabihan, habang nagluluto siya ng hapunan, naramdaman niyang tumitindi ang kaba niya. Walang dahilan. Walang nangyayari. Pero ang katawan niya parang alam na may paparating. Paglabas niya ng bahay para kumuha ng herbs sa garden, doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Wala ang pamilya Garcia sa bakuran. Wala ang mga kandila. Wala ang mga bata. Tahimik. Pero ang rosaryo nandoon pa rin. At may tunog. Hindi bulong niya. Lumapit siya ng bahagya. Hindi niya gustong lumapit. Pero para siyang hinihila. At narinig niya ang mga salitang hindi niya dapat marinig dahil walang tao doon. Hail Mary, full of grace. Nanindig ang balahibo niya. Hindi totoo, hindi pwedeng totoo. Pero naririnig niya. Imposibleng marinig. Pero malinaw. Hindi pwede, bulong niya ulit, ngunit ngayon may halong galit. At doon na pumutok ang emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Hindi iyon biglaan. Hindi rin iyon simpleng inis. Halo-halong takot, pagkainggit sa kapayapaan ng iba, at pakiramdam na para bang may nawawala sa kanya na hindi niya mahanap. Pumasok siya sa bahay, dire-diretso sa ilalim ng lababo, at kinuha ang bote ng bleach. Nanginig ang kamay niya. Pero hindi siya tumigil. Hindi niya tinanong si Ethan. Hindi niya inisip kung tama ba o mali. Wala siyang pinakinggan kundi ang bugso ng dibdib niya. At sa gabing iyon, habang ang buong kalye ay payapang natutulog, lumabas si Rebecca na walang suot na tsinelas, dala ang bote ng bleach, at may tingin na parang nanalo na sa laban na hindi pa niya sinisimulan. Ang damo ay malamig sa talampakan niya. Ang hangin ay humahaplos sa braso niya. At habang papalapit siya sa rosaryo, pakiramdam niya ay humihina ang tibok ng mundo. Nagpapakita ka ng kapayapaan, bulong niya. Pero gulo ang dala mo sa akin. Itinaas niya ang bote. Hawak niya yon na parang sandata. Hindi ka banal, sabi niya, mababa pero puno ng galit. At hindi ka dapat sambahin. At doon niya ibinuhos ang bleach. Isang buhos. Diretso. Malakas. Tumama ang likido sa beads ng rosaryo. Kumalat sa tali. Tumulo sa lupa. Nag-iwan ng matapang na amoy na pumunit sa hangin. Pero ang hindi niya inaasahan, ang hindi sasapat kahit 1,000 paliwanag, ay ang kasunod na nangyari. Biglang huminto ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At ang rosaryo hindi kumupas. Hindi natunaw. Hindi nagbago. Parang wala lang nangyari. At sa mismong sandaling iyon, nang bumalik ang hangin na may dalang malamig na dampi, kumislot ang kamay ni Rebecca. Masakit. Pakiramdam niya ay parang may dumaan na init sa ilalim ng balat niya. Napaatras siya. Binitiwan niya ang bote. Gumulong iyon sa simento, dahan-dahan, parang sinasadya. Pag-uwi niya sa bahay, hindi na siya huminga ng maayos. Hindi niya alam kung takot o galit o pareho. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos iyon.
At ang gabing iyon ang magiging simula ng pagputok ng isang kaguluhang hindi niya kailanman inaasahan. Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon, pero hindi matahimik ang loob ni Rebecca. Simula nang binuhusan niya ng bleach ang rosaryo ng pamilya Garcia, parang may kumakagat sa dibdib niya, hindi masakit na parang sugat, kundi masakit na parang pangungutya. Ang tahimik na gabi ay parang may sariling tenga, parang nakamasid sa bawat paghinga niya. Nakahiga siya, pero ang utak niya ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa anumang dasal na narinig niya mula sa bakuran ng mga Garcia. Si Ethan, sa kabilang panig ng kama, ay tulog ng mahimbing. Ang malalim nitong paghinga ay parang paalala na siya lang ang nasa digmaan. Siya lang ang may pasa ng bigat na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pumikit siya, umaasang makatulog. Pero hindi siya pinatahimik ng katahimikan. Sa dilim ng kwarto, dahan-dahang lumitaw ang imahe ng rosaryong binuhusan niya. Hindi ito lumilitaw ng biglaan, parang unti-unting binubuksan ng isip niya, bed kada bed, ang eksaktong itsura nito kanina. Wala man lang bahid ng bleach. Wala man lang bakas. Wala man lang maliit na gasgas o mansa. Sa panaginip o sa dilim, hindi niya alam kung alin doon, nakita niya ang rosaryo, nakahimlay sa ere, umiikot ng dahan-dahan na parang tinatangay ng hangin sa ilalim ng tubig. At habang umiikot ito, bawat bed ay tila pinapalo ng isang liwanag na hindi niya maunawaan. Napakalinaw. Napakatingkad. Napakalinaw na parang hinahawakan niya mismo. At higit sa lahat may tunog. Hindi boses. Hindi halinghing. Hindi umaalingaw-ngaw. Tunog. Katulad ng tunog ng mga panalangin na naririnig niya mula sa bakuran ng mga Garcia, pero mas mababa, mas banayad, mas direkta, parang may bumubulong hindi sa tenga niya kundi sa puso niya. Ave Maria ni. Nagising siya na pawis na pawis. Napaupo siya ng mabilis. Nanginginig ang mga kamay niya. Tumingin siya sa paligid. Tahimik. Walang tao. Walang liwanag maliban sa mapusyaw na kulay bughaw na ilaw mula sa tabing bintana. Pero narinig niya yon. Sigurado siya. Alam niyang narinig niya yon. Inihiga niya ang sarili, pilit na pinapakalma ang dibdib. Hindi totoo yon. Stress lang. Pagod lang. Pero isang tanong ang kumurot sa loob niya, bakit sa lahat ng bagay, rosaryo pa ang napapanaginipan niya? Kinabukasan, nagising si Rebecca na parang hindi man lang natulog. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata, masakit ang batok, at ang unang sumagi sa isip niya ay hindi kape kundi ang rosaryo. Nagbihis siya ng pang-umagang damit, nag-ayos ng buhok, pero kahit anong gawin niya, hindi siya makaiwas sa pakiramdam na parang may sumusunod sa kanya. Paglabas niya papunta sa kusina, napahinto siya nang makita ang maliit na mesa sa gilid, kung saan karaniwang nakapatong ang gamit nilang pangsimbahan. Isang Biblia, 2 notebook, at isang maliit na cross. Pero ngayon, sa gitna ng mga yon, may isang bagay na hindi niya alam kung siya ba ang naglagay o may ibang naglapag, isang maliit na bed. Puti. Makintab. Kamukhang-kamukha ng bed ng rosaryo ng mga Garcia. Hindi. Lumapit siya. Kinuha ito. Nanlamig ang kamay niya. Pero hindi siguro iyon mula sa rosaryo. Pwede naman siyang nagkamali. Pwedeng hindi iyon galing doon. Pero bakit ngayon? Bakit nandoon? Umiling siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Coincidence lang to, wag ka kasi masyadong paranoid, Rebecca. Pero kahit sabihin niya yon, hindi maalis sa loob niya ang isang tanong. Kung hindi iyon sa rosaryo, saan iyon galing? Lumabas siya para kumuha ng hangin. Ngunit paglabas niya, parang bumagsak sa balikat niya ang bigat na mas mabigat pa sa simoy ng hangin. Si Elena at mga anak nito ay nasa harap ng bahay nila. At ang rosaryo, ang mismong rosaryong binuhusan niya kagabi, ay nakabitin pa rin. Mas makintab pa kaysa dati. Para bang literal na nilinis ng liwanag. Napahigpit ang hawak ni Rebecca sa railing ng porch. Ayaw niyang maiyak, pero nararamdaman niya ang panginginig ng katawan niya. Lalo na nang makita niya si Sofia, ang maliit na batang iyon, na nakatingin sa rosaryo na may halong pagtataka at tuwa. Mama, tingnan mo, parang mas maganda ngayon. Umiti si Elena, mahinahon, walang ideya sa kagabi. Baka bagong araw, anak. Napapikit si Rebecca. Ang bawat salita, bawat ngiti ng pamilya, parang mga karayom na tumutusok sa konsensya niya. Pakiramdam niya ay may inililihim siyang kasalanang hindi niya mayangat mula sa dibdib niya.
Hindi ako dapat mag-isip ng ganito, bulong niya. Pero ang utak niya hindi sumusunod sa kanya. Hindi na ito usapin ng relihiyon. Hindi na usapin ng tama o mali. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya kayang ilarawan, na hindi niya kayang takasan. At nagsimula nang tumigas ang isang bagay sa loob niya, galit. Pero hindi sa mga Garcia. Hindi sa Rosario. Hindi kay Ethan. Sa sarili niya. Hindi siya handa harapin yon, kaya tinakasan niya. Umalis siya, nagpunta sa kusina, nagkunwaring may ibang iniisip. Nagluto. Naglinis. Nagbukas ng radyo. Pero kahit anong gawin niya, parang nakadikit sa kanya ang Rosario. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang beds. Tuwing titigil siya, naririnig niya ang mga dasal. Tuwing humihinga siya, parang may nagpapatingkad ng bigat sa dibdib niya. At habang tumatagal ang araw, nararamdaman niyang may tumatawag sa kanya mula sa loob, hinahatak siya pabalik sa isang bagay na ayaw niyang tanggapin. Pagdating ng tanghali, nagpaalam si Ethan. May revival meeting sa Memphis. Overnight lang. Babalik ako bukas ng gabi. Tiningnan siya ni Ethan, may pag-aalala sa mata. Sigurado ka bang okay ka lang habang wala ako? Napangiti si Rebecca, isang ngiting sinubukan niyang gawing totoo. Naman. Hindi naman ako bata. Pero sa loob niya, nanlalamig ang kabuuan niya. At sa kanyang ngiti, may isang kaunting panginginig na agad na nabasa ni Ethan. Lumapit ito at hinawakan ang pisngi niya. Kung may problema, tawagan mo ako agad ha. Tumango siya, pero hindi siya tumingin sa mata. Sapagkat alam niyang sa sandaling tumingin siya, malalaman nitong may pinagdadaanan siya. Pag-alis ni Ethan, tumigil ang oras. Biglang lumiit ang bahay. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Parang may sumara sa loob niya at siya lang ang naiwan. Doon nagsimula ang pagkalubog niya. Lumakad siya papasok sa kwarto, pero hindi niya namalayan na bumabalik ang paningin niya sa maliit na bed na natagpuan niya kaninang umaga. Pinulot niya ito, hawak parang may kinakatakot na mawala. Hindi ka sa akin galing, hindi ka dapat nandito. Pero kahit ano pang sabihin niya, hindi niya maigawa ng lohikal na paliwanag ang presensya ng bed na yon sa bahay nila. Lumabas siya at umupo sa sala. Nakatitig sa dingding. Walang ginagawa. Pero ang isip niya, puno. Puno ng tanong. Puno ng takot. Puno ng galit. Puno ng guilt. At doon niya naramdaman ang pinakaayaw niyang maramdaman, inggit. Inggit sa kapayapaan ng pamilya Garcia. Inggit sa pananampalatayang hindi humihingi ng paliwanag. Inggit sa rosaryong simple pero tila punong-puno ng lakas. At higit sa lahat, inggit sa kung ano ang nawawala sa kanya. Panginoon, bulong niya, bakit ako ganito? Pero imbes na sagot, ang narinig niya ay ang mismong bagay na sinusubukan niyang takasan, ang mahinang ritmo ng rosaryo sa isip niya. Hindi siya makaalis. Hindi niya kayang tumayo. Hindi niya kayang tumingin sa labas. Pero hindi rin niya kayang pigilan ang sarili na tumingin. Mula sa sala, tanaw niya sa bintana ang rosaryo na nakabitin sa bakuran ng mga Garcia. Hindi sila nagdarasal ngayon. Tahimik ang lugar. Pero para kay Rebecca mas maingay ang katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang bulong ang tumusok sa loob niya na hindi niya alam kung galing sa isip niya o sa kung saan. Hindi pa tapos. Napasinghap siya. Tumayo siya. Lumakad papunta sa bintana. Tumingin ng diretsyo sa rosaryo. At doon niya naramdaman ang pinakaunang tuldok ng desisyon na hindi na niya mababawi. Isang desisyong bubura sa takot. Isang desisyong inaakala niyang magpapatahimik sa kanya. Isang desisyong mali pero sa sandaling iyon, parang tama. Parang kailangan. Parang hindi na niya kayang pigilan. At habang nakatitig siya sa rosaryo na walang kaalam-alam sa kanya, sa konsensya niyang nagwawala at sa gabing paparating. Alam niyang bukas, gagawin niya ang hindi niya dapat gawin. At sa sandaling iyon, kapag nalampasan niya ang hangganan na iyon, wala nang babalikan. Sino ang mag-akala na isang simpleng bote ng bleach, isang ordinaryong kemikal na ginagamit sa paglilinis ng lababo, ng tiles, ng mansa sa sahig, ang magiging sanhi ng kaguluhan sa isang buong komunidad? Isang bagay na ginagamit para pumatay ng bakterya ngayon, ay magpapakawala ng apoy na hindi kayang patayin ng tubig o lohika. Si Rebecca ay hindi tumingin sa likod habang naglalakad siya palabas ng bahay. Sa kanang kamay niya ay ang bote ng bleach. Mabigat ito, hindi dahil sa laman kundi sa intensyon.
Sa kaliwa naman, hawak niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag ng tulong, kundi para siguraduhing walang ibang makakita, habang isinasagawa niya ang planong binuo niya buong maghapon. Mag-aalas 8 na ng gabi. Ang mga poste ng ilaw sa kalsada ay tila namamatay kada hakbang niya, isa-isa, parang sinasadya ng gabi na pagtakpan ang balak niyang kasalanan. Tahimik ang buong kalye, maliban sa mahinang ugong ng mga kuliglig sa damuhan. Ang liwanag mula sa mga bahay ay patay na o kaya'y nahaharangan ng makakapal na kurtina. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa panahon, o kung dahil ang katahimikan mismo ay nagbabalat kayong paalala sa kanya, alam namin ang ginagawa mo. Pagdating niya sa harap ng bahay ng mga Garcia, mabilis siyang lumingon sa kaliwat kanan. Walang tao. Wala ang pamilya. Tahimik. Tila perpekto ang pagkakataon. Naroon pa rin ang altar sa maliit na bakuran, 2 kandila sa magkabilang gilid, bagamat hindi nakasindi ngayon, at ang rosaryong iyon, nakasabit sa gitna ng maliit na cross na gawa sa kahoy. Ang mga beads ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan. Hindi siya sigurado kung ito ba ay sinag o guni-guni lang ng kanyang utak. Mabilis ang hakbang niya, parang baka magbago pa ang isip. Pero hindi na siya titigil. Tumayo siya sa harap ng rosaryo, tinapakan ang damo nang hindi iniisip kung mag-iwan siya ng bakas. Itinaas niya ang bote. Huminga ng malalim. Sa isipan niya, ang panalangin na yon, ang paulit-ulit na Aba Ginoong Maria, ay parang chant ng maling pananampalataya. At ang bawat tunog nito ay parang pako sa kahon ng kanyang pananampalataya. Hindi ito tama, bulong niya. Pero hindi ito pagdududa. Ito'y pagpapatunay. At sa huling pagkakataon, tinanong niya ang sarili, sigurado ka na ba? Ang sagot ng kanyang galit? Ibinaling niya ang bote. Isang buhos. Pumatak ang bleach sa altar, bumalot ang matapang na amoy sa hangin. Tumama ito sa kahoy, sa mga kandila, at higit sa lahat, sa mismong rosaryo. Umaagos ito sa bawat bed na parang tubig ulan, dumadaloy sa tali, bumabagsak sa lupa. Inaasahan niya ang pagkupas. Inaasahan niya ang reaksyon. Isang tunog. Isang pagbabago. Isang pagkasira. Isang senyales na nawala na ang bagay na matagal nang gumugulo sa loob niya. Pero wala. Walang putok. Walang usok. Walang apoy. Walang kahit anong palatandaan na may nangyari. Ang rosaryo ay nandoon pa rin. Hindi na bago. Hindi nasaktan. Hindi nasunog. Hindi nag-react. Parang tinanggap lang nito ang bleach at binaliwala. Parang walang kwenta ang ginawa ni Rebecca. Napaatras siya. Nanlamig ang likod. Bakit walang epekto? Hindi niya maintindihan. Binulungan niya ang sarili, hindi baka hindi agad-agad. Baka mamaya pa. At parang ayaw niyang umalis hanggat hindi niya nakikitang nangyari ang gusto niyang mangyari. Pero sa loob-loob niya, alam niyang tapos na yon. Nagsimula na. Wala nang atrasan. Iniwan niya ang bote sa damuhan, kalahating puno pa. Wala siyang balak bitbitin pabalik. Uwi siya dala ang paniniwalang sa wakas nakalaya na siya. Pero hindi siya nakalaya. Pagka-uwi niya, hindi siya makatulog. Ang mga kamay niya ay malamig. Ang dibdib niya ay masikip. Pabalik-balik siya sa sala, parang binabantayan kung may mangyayari sa labas. Pero walang nangyari. Hanggang madaling araw. 3:30 ng umaga, nagising siya na parang nasusunog ang kaliwang palad niya. Akala niya ay namanhid lang ito. Pero pagtingin niya, may mga maliliit na pulang batik. Hindi kagat ng insekto. Hindi paso. Parang pamumula ng balat mula sa loob. Sinubukan niyang hugasan. Walang epekto. Paglipas ng ilang oras, ang kanan naman. Sunod ang daliri. Sunod ang likod ng kamay. Parang may gumagapang na init. Hindi apoy. Pero mas masakit. 7:00 ng umaga, hindi na siya makatayo ng diretsyo. Tinawagan niya si Ethan. Hello, mahinang boses. Rebecca. Anong nangyari? Hindi ko alam na susunog yung kamay ko eh. Napatigil sa kabilang linya si Ethan. Saan ka? Pupunta na ako. Dinala siya ni Ethan sa pinakamalapit na klinika pagka-uwi nito. Pagkarating doon, agad siyang pinasok sa emergency care. Anong kemikal ang ginamit niya? Tanong ng doktor. Bleach, bulong ni Rebecca. Tumango ang doktor.
Sinimulang suriin ang mga kamay niya. Pero habang tumatagal ang pagsusuri, mas lalong kumunot ang noo ng doktor. Walang balat na paso, anya. Walang chemical residue. Wala ring allergic reaction. Wala kaming madetect. Bakit ganito yung itsura ng kamay niya? Tanong ni Ethan. Hindi ko alam, sagot ng doktor. Parang sinusunog siya ng loob. Pero wala kaming basihan. Parang autoimmune pero hindi rin. Tahimik si Rebecca. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa takot. Alam niya ang ginawa niya. Alam niyang hindi ito simpleng paso. At alam niya ring may kinalaman ito sa Rosario. Kinagabihan, pinauwi siya ng klinika. Walang gamot, walang solusyon, walang paliwanag. Pinayuhan lang siyang i-monitor at bumalik kung lalala. Nang makarating sila sa bahay, tahimik si Ethan. Tahimik din si Rebecca. Ngunit sa loob niya, isang bagyong hindi mapigilan ang bumubuo. Tumayo siya sa harap ng bintana, pinilit niyang huwag tumingin pero hindi niya napigilan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang paningin papunta sa bakuran ng mga Garcia. Nandun pa rin ang altar. Nakasindi na ang 2 kandila. At ang rosaryo. Kumikislap. Hindi gaya ng dati. Mas malambot. Mas mainit ang liwanag. Parang sinasayaw ng hangin ang kanyang presensya. At habang tinititigan ito ni Rebecca, may isang batang babae na dumaan sa kalsada. Tumigil ito sa harap ng bahay ng Garcia. Tumingin sa altar. Yumuko. At pagkatapos ay nag-ayos ng buhok, umiti at lumakad palayo. Pero bago ito mawala sa tanaw ni Rebecca, lumingon ito pabalik, diretsong nakatingin sa direksyon niya, at mumiti ulit, isang ngiting hindi para sa altar kundi para sa kanya. Natigilan siya. Bumalik siya sa loob ng kwarto. Humiga. Nagkumot. Pero kahit gaano siya kalalim huminga, hindi niya mapawi ang bigat sa dibdib niya. At sa gabing iyon, habang ang kanyang mga kamay ay dumaranas ng sakit na walang paliwanag. Isang bagay ang nagaganap sa labas. Isang liwanag mula sa altar. Isang pag-ilaw na hindi basta-basta reflection. Isang init na hindi galing sa kandila. At ang unang testigo, isang matandang lalaking naglalakad pa uwi galing sa convenience store. Tumigil siya sa tapat ng bahay ng Garcia. Tiningnan ang rosaryo. Humawak sa dibdib. At bumulong. Aba Ginoong Mariani. May bagay sa rosaryo. Hindi lang siya nagningning parang humihinga. Ganito inilarawan ng matandang si Mang Arturo, ang unang nakakita ng liwanag mula sa altar ng mga Garcia ng gabing iyon. Hindi siya relihiyoso. Bihira siyang pumasok sa simbahan kahit noong bata pa siya. Pero nang mapadaan siya sa harap ng bahay ni Miguel at Elena, halos mapahinto siya sa gitna ng kalsada. Hindi dahil sa kandila. Hindi rin dahil sa altar. Sanay na siyang makita yon. Ang nagpahinto sa kanya ay ang rosaryo. Isang glow. Mahinang liwanag. Parang pulso ng isang bagay na may buhay. Hindi maliwanag na parang Z o puting ilaw. Hindi rin gaslamp o reflection. Ito'y parang init ng hininga sa malamig na hangin. Pinahid niya ang kanyang mga mata, baka guni-guni lang. Pero nang muling tumingin, nandoon pa rin ito. Mas malinaw. Mas malapit. Kaya yumuko siya. Mahinang bumulong. Aba Ginoong Mariani. Wala sa loob. Hindi nakasanayan. Pero kusa. Natural. Parang pinilit ng loob niya ang katawan na kumilos. At sa kanyang pagyuko, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Hindi masayang kapayapaan. Hindi panandalian. Isang uri ng payapang parang matagal nang hinihintay ng puso niya. Kinabukasan, nagising ang buong kalye sa isang maliit pero makahulugang tsismis. May liwanag daw sa rosaryo kagabi. Nakita raw ni Mang Arturo. Seryoso siya, ha? Baka di lang siya nag-airdrops. Pero teka, may isa pa raw na nakakita, di ba? Yung babae na dumaan pa uwi, sabi niya parang umaalon-alon yung glow. Sa simula, walang naniniwala. Karaniwan lang. Pero bago magtanghali, may isang video ang kumalat. Mula ito sa isang batang high school student na naglalakad pa uwi. Nahinto siya nang mapansin ang altar sa harap ng bahay ng Garcia. Nakuha niya sa kamera ang rosaryo habang bahagyang sinisikatan ng araw, pero makikita sa footage na may bahagyang kislap ito, parang may sariling init.
Sa caption ng video, "I don't know what this is but it felt calm. Like, super calm. Word, right?" Inabot lang ng 2 oras, naka-negatibo 3,000 views na. Pagdating ng hapon, isang content creator sa TikTok na taga Nashville ang nag-stitch ng video at nag-comment. "This isn't just lighting, guys. Something about this feels sacred. Has anyone else felt weird near it?" At doon na nagsimula ang pagsabog. Mga comment, "Ilwe, I live 2 blocks from there. I felt something weird too. Ilwe, anxiety stopped when past Eli. Ilwe, mom has cancer and we prayed there last night. She slept through the night for the first time in months." Walang opisyal. Walang announcement. Walang deklarasyon ng milagro. Pero bawat bulong, bawat share, bawat pagtingin ay parang kandilang sinisindihan isa-isa sa gitna ng gabi. At sa loob ng bahay ng mga Garcia, hindi rin nila inaasahan ang nangyayari. Si Miguel ay kagagaling lang sa trabaho. Nang pumasok siya sa bakuran at nakita ang ilang mga estranghero na mainat na lumuluhod sa harap ng altar nila, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit siya sa asawa. "Elena, Anya. Anong nangyayari?" Tumango lang si Elena, hawak ang rosaryo niya. "Ewan ko. Kanina lang, may lalaking umiyak habang nagdarasal." Hindi raw siya naniniwala pero bigla siyang lumuhod. Hindi sumagot si Miguel. Tumingin siya sa altar. Nandun pa rin ang rosaryo. Walang mansa. Walang kupas. Walang kahit anong senyales ng bleach mula sa mga gabing nakaraan. Pero may bago, isang liwanag. Banayad. Hindi nakakasakit sa mata. Parang mainit-init na tubig na sinasawsawan ng paa. Tumingin si Miguel kay Elena. "Alam mong wala tayong ginawa, di ba?" Tumango si Elena. "Nagdasal lang tayo. At iyon ang totoo. Hindi sila nagbalita. Hindi sila nag-post, hindi sila nag-anyaya. Nagdasal lang sila. Pero sa bawat bulong, may dumadating. Sa bawat paghingi ng tulong, may sumasagot. At habang dumarami ang taong pumupunta, nananatiling tahimik ang mga Garcia. Hindi sila nagpapanggap. Hindi rin nila tinataboy ang mga tao. Basta't maayos ang paglapit, bukas ang bakuran." Samantala, sa kabilang kalye si Rebecca ay nakaupo sa mismong lugar kung saan siya unang pinakilos ng galit. Ngayon, hindi galit ang nararamdaman niya. Hindi rin takot. Kundi isang uri ng pagkalito na hindi niya maipinta. Hindi na niya alam kung anong panig siya. Hindi na niya alam kung ano ang tama. Hindi na siya sigurado kung sino ang kalaban. Kada dumaraan ang tao papunta sa altar, parang may pumipitik sa loob niya. Parang bawat hakbang nila ay sumbat sa kanya. Parang bawat panalangin nila ay bumabasa sa kanyang konsensya. Gusto niyang tanungin si Ethan kung anong nararamdaman nito pero hindi niya magawa. Gusto niyang harapin ang pamilyang Garcia at sabihin ang totoo pero hindi pa niya kayang humarap. Kaya't nanatili siyang nakaupo sa likod ng kurtina, hawak ang tasa ng tsaa pero malamig na ito. Nakita niya ang isang babae, siguro mga 50 anyos, na nilapitan ang altar. Dahan-dahang inilabas ang litrato ng isang batang babae mula sa kanyang bulsa, inilapag ito sa base ng cross, at pumikit. Sa unang tingin walang nangyari. Pero maya-maya, napahawak siya sa dibdib, tumingin sa langit, at mumiti, isang ngiting punong-puno ng pag-asa na parabang nakipag-usap siya sa isang taong akala niyang matagal nang hindi makikinig. Napakagatlabi si Rebecca. Parang may pumutok sa dibdib niya. Para siyang sinigawan kahit wala namang ingay. Para siyang hinawakan ng malamig na kamay sa puso. At para siyang ginising sa isang pagkakatulog na matagal niyang hindi alam na nandoon siya. Bumalik sa isip niya ang mga gabing binabaliwala niya ang mga panalangin. Ang mga gabing pinipilit niyang patahimikin ang isang bagay na hindi niya nauunawaan. At ngayon ito'y nabubuhay. Hindi lang sa altar. Hindi lang sa mga bisita. Kundi sa kanya. Sa kanyang puso may kumikirot. At ang kirot na yon ay hindi mula sa sugat. Hindi rin mula sa galit. Kundi mula sa katotohanang matagal niyang inilihim. Na baka hindi siya tama. Na baka may nawawala sa kanya. At ang nawawala ay hindi kayang punan ng doktrina o debate. Kundi panalangin. Tahimik. Totoo. Walang hinihingi kapalit. Sa gabing iyon, mas marami ang dumating sa altar. Hindi na lang tagakanto.
May sasakyang may plate number mula sa kabilang syudad. May pamilyang galing sa Clarksville. May dalagitang naka-wheelchair na dinala ng lolo't lola niya. Tahimik ang lahat. Walang misa. Walang pere. Walang mangangaral. Walang nagsabi kung ano ang gagawin. Pero alam ng bawat isa kung bakit sila nandoon. At sa bawat paglapit nila sa altar, sa bawat yakap sa rosaryo, parang may sinasagot. Hindi laging milagro. Hindi laging lunas. Pero laging kapayapaan. At habang lumalalim ang gabi, si Rebecca ay nakaupo pa rin sa tabi ng bintana. Pinapanood ang mga tao. Pinapanood ang rosaryo. Pinapanood ang liwanag. Tahimik siya. Pero sa loob niya may pumuputok. At hindi niya alam kung anong mangyayari kapag tuluyan na itong sumabog. Isang galon ng bleach ang dala niya. Ang tanong, ano nang dala niya sa puso niya? Hindi na ito galit lang. Hindi na ito tungkol sa doktrina. Hindi na ito simpleng paglabag sa paniniwala. Si Rebecca ay isang kaluluwang nilamon ng sariling katahimikan. At sa gabing iyon, wala siyang kasama kundi ang sarili niyang mga tanong, at isang bote ng kemikal na akala niya'y may kapangyarihang tapusin ang lahat. Kanina pa siya naglalakad paikot sa sala, parang leong nakakulong. Ilang ulit na siyang tumingin sa orasan. 1:30. Si Ethan ay nasa conference ng simbahan, may 2 oras pa bago makauwi. Sapat na yon. Sa loob ng buong araw, hindi siya lumabas ng bahay. Pinanood lang niya mula sa bintana ang dumaraming tao sa bakuran ng mga Garcia. May mga pamilya, may mga estudyante, may matanda, may mga nagdadala ng bulaklak, may tahimik lang na lumuluhod. At habang tumatagal, unti-unti siyang nauubos sa loob. Hindi lang dahil sa inggit. Hindi lang dahil sa takot. Kundi dahil sa isang tanong na pilit niyang tinatakpan, bakit hindi ko maramdaman ang nararamdaman nila? Hawak niya ngayon ang galon ng bleach, bagong bili mula sa convenience store sa kanto. Mas malaki kaysa sa nauna. Mas puro. Mas matapang. Tumigil siya sa tapat ng salamin sa pasilyo. Tinitigan ang sarili. Hindi na siya makilala. Ang mga mata niya pagod. Hindi sa puyat. Kundi sa bigat ng pinipilit niyang dalhin. Hindi niya alam kung ano ang plano niya, pero ang alam niya, hindi siya papayag na magwagi ang bagay na ito. Hindi ako papayag na matalo ng isang rosaryo. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, paapak sa malamig na simento. Tahimik ang paligid. Bawat hakbang ay parang tumatama sa dibdib niya. Pagdating sa bakuran ng mga Garcia, napansin niyang may nakapatong na sariwang bulaklak sa base ng altar. May mga lumang sulat na nakaipit sa gilid. Isang litrato ng sanggol. Isang kahon ng pusporo na may nakasulat na salamat. Napakapit siya sa hawak na galon. Hindi. Hindi ako hihinto. Tumayo siya sa harap ng rosaryo. Wala siyang salita. Wala siyang dasal. Binuksan niya ang takip ng galon. Ang amoy ng bleach ay agad na tumama sa ilong niya, matapang, nakakakiliti sa ilong. 1 segundo. 2. 3. Pagkatapos, sabay-sabay ang lahat. Tumama ang hangin. Malamig. Biglaan. Parang bulong ng 100 taong sabay-sabay huminga. Ang mga kandila sa gilid ng altar, na hindi naman nakasindi, biglang nagliwanag. Walang nagsindi. Walang apoy. Pero nagniningas ang mga ito, steady, hindi nagagalaw ng hangin. Napaatras si Rebecca. Pero sa halip na matakot, lalo siyang nagalit. Hindi mo ako maloloko. Hindi ako titigil. Muli niyang inangat ang galon. Hindi mo ako kayang patahimikin, bulong niya. At sa huling pagkakataon, buong lakas niyang ibinuhos ang bleach sa altar, sa kandila, sa cross sa rosaryo. Parang bumagal ang oras. Bawat patak ng bleach, parang tumatama sa espasyo mismo ng paligid. Walang tunog. Walang sigaw. Pero may mabigat. May mainit. Pagkabuhos niya, tahimik ang lahat. Akala niya ay wala ulit mangyayari. Pero bago pa siya makagalaw, bago pa siya makapagsalita. Isang boses. Hindi malakas. Hindi malalim. Pero diretso. Banayad. Parang galing sa mismong dibdib niya. Hindi mo kayang sunugin ang panalangin. Natigilan siya. Napabitaw siya sa galon. At biglang pumatak ang init sa kanyang mga kamay, hindi sa balat. Sa loob.
Parang may apoy na gumapang mula sa pulso hanggang palad, pababa sa mga daliri. Napahawak siya sa altar, pero lalo lang lumala ang sakit. Napasigaw siya, halos madapa. Tinangka niyang tumakbo, pero nanginginig ang mga tuhod niya. Tumama siya sa damo. Bumagsak. Gumulong sa gilid. Wala siyang ibang marinig kundi ang tibok ng puso niya. Mabilis. Matigas. Malalim. Ang mga kamay niya nagkakabutas ang balat. Pula. Namamaga. Parang sinlapot ng nilagang tubig ang loob ng laman. Nang dumating si Ethan, siya'y nakayuko sa sahig, umiiyak, nanginginig. Rebecca, sigaw ng lalaki. Anong nangyari? Hindi siya makapagsalita. Hindi niya masabi ang totoo. Ang nagawa niya. Ang naranasan niya. Pero sa mga mata niya, nasa harap ni Ethan ang lahat ng kasalanan. Nasusunog ako, mahina niyang bulong. Hindi ko na kaya eh. Agad siyang binuhat ng asawa, pinasok sa kotse at dinala sa ospital. Sa daan, walang usap. Wala ring musika. Tanging luha at hininga na parang bibitaw anumang oras. Pagdating sa EUA, sinalubong sila ng mga nurse. Isinugod si Rebecca sa loob. Si Ethan, naiwan sa labas, nanginginig ang kamay, hindi alam kung saan hahawak. Hindi alam kung ano ang ipapanalangin. Habang ginagamot si Rebecca, isang doktor ang tumingin sa initial lab reports. Walang chemical burn. Pero obvious na paso to, anya. Walang residue ng bleach dots. Wala ring allergic markers. Negative sa infection, sagot ng nurse. Impossible. Kung galing to sa bleach, dapat may reaksyon. Pero wala. Sa kabilang dulo ng EUA, isang babaeng nurse na hindi nila kilala ang tahimik na pumasok sa silid ni Rebecca. May edad ito, may mga matang kalmado at malalim, at may hawak na clipboard. Lumapit siya kay Rebecca, na ngayoy umiiyak at hindi mapakali. Hinawakan ng nurse ang kanyang pulso. Mainit. Nanginginig. Ma'am, sabi nito. Pwede ba kitang ipagdasal? Tumingin si Rebecca. Mahinang tango lang ang naisagot niya. At ang babaeng nurse, sa gitna ng sterile na ospital, ay inilabas ang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa. May pilak itong kinang. Wala siyang sinabi, kundi tahimik na sinimulang bulungan ang Aba Ginoong Maria. Sa bawat bed, bumabagal ang tibok ng puso ni Rebecca. Sa bawat dasal, parang binabawasan ang init sa kanyang mga kamay. Sa dulo ng panalangin, nagsalita ang nurse, mahinang-mahina. Hindi ikaw ang kalaban ng panalangin. Ikaw ang anak na hinihintay bumalik. Pagtingin ni Rebecca, wala na ang nurse. Nagring ang bell sa front desk. Tumakbo ang isang staff. May nakita ka bang dumaan na nurse na may hawak na rosaryo? Tanong ng doktor. Wala po, Dots. Lahat ng duty nurses ngayon nandoon sa kabilang wing. Tahimik ang hallway. Walang tunog ng sapatos. Walang sinumang nurse na may ganoong deskripsyon. At sa silid, si Rebecca ay nakatitig sa kisem habang pumapatak ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa narinig niya. Hindi niya kayang sunugin ang panalangin. Wala raw siyang sugat. Pero bakit parang nasusunog siya sa loob? Iyon ang tanong na hindi maalis sa isip ni Ethan habang nakaupo siya sa labas ng silid ni Rebecca sa ospital. Ilang oras na siyang naroon, nakayuko, hindi nagsasalita. Tahimik ang hallway. Tanging tunog ng paggalaw ng e-stands at mahinang pag-usap ng mga nurse sa nurses station ang naririnig. Ngunit para kay Ethan, parang binabaan siya ng mundo. Ang asawang buong buhay niyang kasama, ang babaeng tila mas matibay pa sa kanya sa maraming bagay, ngayon ay nakaratay, hindi dahil sa cancer o aksidente, kundi sa isang bagay na walang paliwanag. Isang bagay na hindi kayang ituro sa medical books, hindi rin masagot ng panalangin niya sa pulpito. At ito ang masakit, hindi na siya sigurado kung kanino pa siya humihingi ng sagot. Ang pagkakakilala niya sa sarili bilang pastor, bilang gabay ng komunidad, ay nabitak sa harap ng sakit ni Rebecca, lalo na't hindi niya alam ang buong istorya. Hindi pa umaamin si Rebecca sa ginawa niyang pag-atake sa rosaryo. Pero kahit hindi niya alam ang buong kwento, may kutob siya. May iniingatan. May nilalabanan hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa loob ng silid, si Rebecca ay tahimik na nakahiga. Nakapikit. Hindi tulog. Hindi rin gising. Parang nasa pagitan.
At sa bawat hinga niya, parang may apoy na kumikiskis sa loob ng mga ugat niya. Wala nang sugat sa balat. Naayos ng cream. Nilinis ng alcohol. Pero ang loob para pa rin siyang sinusunog. Sa mga huling pagsusuri ng doktor, mas lalong lumalim ang misteryo. Wala siyang inflammation, sabi ng internist. Walang infection. Wala ring systemic cause. Pero ayon sa pasyente, may nararamdamang sobrang init mula sa loob. Psychosomatic, suhestyon ng isa. Baka trauma o guilt. Or something spiritual, bulong ng isa sa mga bagong nurse, napansin ni Ethan. Walang tiyak. Walang paliwanag. At habang nalilito ang mga profesional, isang tao lang ang tila hindi naguguluhan sa lahat, ang misteryosang nurse na lumitaw ulit ng gabi ring iyon. Hindi siya kasama sa nakalistang staff. Walang pangalan sa bulletin board. Pero walang pumigil sa kanya habang pumasok siya sa silid. Bitbit niya ang maliit na rosaryo. Hawak niya iyon sa kanang kamay, habang ang kaliwa ay marahan niyang ipinatong sa palad ni Rebecca. Hindi mo kailangang magsalita, mahinang bulong ng nurse. Hindi mo kailangang umiyak. Tahimik si Rebecca. Nanghihina. Nangangatob. Pero hindi umatras. At sa katahimikang iyon, sinimulan ng babae ang panalangin. Isa-isa. Mabagal. Malinaw. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi ito panalangin na binibigkas para marinig ng iba. Hindi ito dasal na may drama o sigaw. Ito'y isang uri ng salita na parang inilalapat sa punit na balat. Parang tinatahi ang bitak na hindi kayang tapalan ng gamot. Sa bawat bed na dumaan sa mga daliri ni Nurse Lucia, tila unti-unting bumabagal ang tibok ng puso ni Rebecca. Ang pagkakakuyom ng kanyang mga daliri ay lumuwag. Ang sakit sa dibdib ay tila nahati sa liwanag at katahimikan. Maya-maya, napansin ni Ethan sa monitor, bumaba ang blood pressure. Pumasok sa normal. Ang oxygen level, steady. Ang heart rate, pantay. At sa unang pagkakataon sa ilang araw, muling nakita ni Ethan ang isang bagay na akala niya'y hindi nababalik, kapayapaan sa mukha ng kanyang asawa. Pinagmasdan ni Lucia si Rebecca habang sinasara ang kanyang mga mata, dahan-dahang hinihila ng antok, ng pagpapatawad, at ng isang uri ng presensya na hindi niya kayang ipaliwanag pero ramdam niya sa bawat buto niya. At bago lumabas si Lucia, binulong niya. Hindi kayang sunugin ng bleach ang panalangin, Rebecca. Kasi hindi gawa sa plastik ang pag-ibig. Tahimik siyang lumabas. Walang ingay. Walang bakas. Kinabukasan, dumating ang umaga ng may dalang ibang liwanag. Nang imulat ni Rebecca ang kanyang mga mata, walang apoy. Walang sakit. Maaliwalas ang paligid. Ang hangin ay malamig pero hindi mapait. Ramdam niyang pinawisan siya sa pagtulog pero sa unang pagkakataon, hindi ito dulot ng takot. Kundi ng pagbitaw. Tinapik niya ang kamay niya. Walang hapdi. Walang init. Itinaas niya ito sa liwanag ng bintana. Walang bakas. Walang paso. Walang sugat. Napahinga siya ng malalim. At kasabay ng pagbuga niya ng hangin, parang may tinanggal sa dibdib niya. Isang bigat. Isang galit. Isang bagay na matagal na niyang kinarga, akala niya bahagi na ng pagkatao niya. Pero ngayon wala na. Napalingon siya sa mesa sa tabi ng kama. Naroon, nakapatong isang maliit na papel, sulat kamay. Ang nasugatang panalangin ay inaakay pabalik sa pag-ibig. Walang pirma. Walang palamuti. Pero alam niyang galing ito sa babaeng na panaginipan niya kagabi. Sa panaginip, nasa isang lugar siya na tila bundok pero walang hangin. Wala ring takot. Naroon ang isang babaeng nakasuot ng bughaw. Hindi niya makita ang mukha ng malinaw. Pero ang presensya nito ay sapat na para panawan siya ng takot. Bakit ako nasasaktan? Tanong niya. Ngumiti ang babae. Dahil pilit mong pinapatay ang panalangin sa halip na pakinggan ito. Ano nang ibig mong sabihin? Ang nasugatang panalangin ay hindi itinataboy. Inaakay ito. Binabalikan. Minamahal muli. At nang tanungin niya kung sino siya, ang babae ay tumingin lang at sinabing, "Ako'y paalala." Hindi sagot. Pagbangon niya mula sa panaginip, alam niyang hindi iyon basta-basta. At ngayon, habang hinahaplos niya ang malinis na balat sa kanyang kamay, naiiyak siya. Hindi dahil sa sakit.
kundi dahil sa wakas narinig na niya ang panalangin na matagal niyang tinatakpan. Hindi niya alam kung anong mas nakakakilabot, ang sakit na para siyang pinapaso mula sa loob ng sarili niyang katawan o ang pagkagising niyang wala na itong lahat, na para bang hindi ito kailanman nangyari. Para bang pinatawad siya. Si Rebecca ay nakaupo sa gilid ng kama sa ospital, suot ang hospital gown, nanginginig pa rin kahit malamig ang aircon sa silid. Hindi sa giniginaw kundi dahil sa isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang kaba na hindi dulot ng takot, kundi ng pagkaunawa na isang buong sistema sa loob niya, pananampalataya, moralidad, pagkakakilala sa sarili, ay bumagsak. At kailangan niya itong itayo muli mula sa simula. Sa kabilang upuan, si Ethan ay tahimik. Nakayuko, hawak ang teleponong hindi naman binubuksan. Wala siyang gustong sabihin, wala siyang masimulang tanong, dahil kahit siya ay gulo ang loob. Dati, akala niya ay may sagot siya sa lahat. May verse siyang kayang itapat sa bawat tanong. May sermon siyang kayang ibato sa bawat mali. Ngunit nang makita niyang literal na lumuhod sa sakit at awa ang sarili niyang asawa, at nang walang makatulong kundi isang panalangin mula sa isang rosaryo na buong buhay niyang tinuruan ang simbahan na huwag hawakan na giba ang lahat. Rebecca, bulong niya. May kailangan ka bang sabihin? Tumango lang si Rebecca. Mabagal. Seryoso. Huminga siya ng malalim at ang unang lumabas sa bibig niya ay hindi kwento, hindi paliwanag. Ethan, hindi ako binigyan ng sugat ng Diyos, ako ang gumawa nito sa sarili ko. Tahimik ang silid. Alam kong hindi mo pa alam ang lahat, dugtong niya. Pero ngayong alam ko na ang totoo, ayoko na itong itago. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang bag na nasa gilid ng kama at sinimulang magbihis kahit hindi pa siya formally discharged. Hindi pumigil si Ethan. Wala siyang lakas para kontrahin ang isang taong, sa wakas, ay may dalang katotohanan. Pagkalipas ng 2 oras, nasa simbahan na sila. Walang seremonya. Walang handaan. Isang regular na araw ng pagsamba. Kaunting miyembro lang ang naroon, karamihan ay mga matatanda at volunteers. Ngunit sa gitna ng katahimikan, si Rebecca ay biglang lumakad papunta sa harap ng pulpito. Nagulat ang lahat. Tumayo si Ethan sa likod, akmang pipigilan siya, pero hindi na. Hinayaan niya. Umangat si Rebecca sa stage. Tumingin sa mga taong naroon. May ilan na agad nagbulungan. Isa sa kanila ay maririnig na nagsabi, siya yung may sakit, di ba? Walang mikropono. Wala ring tunog sa speakers. Pero sapat na ang boses niya. Alam kong hindi ito bahagi ng programa ngayon, anya, pero hindi ko na kayang patagalin. Hinawakan niya ang gilid ng pulpito. Ako si Rebecca. Asawa ng pastor. Tagapagturo. Tagapangalaga ng pananampalataya natin. Naglakad siya palapit sa harap. At ako rin ang taong sumira sa rosaryo ng kapitbahay natin. Mabilis ang reaksyon ng mga tao. May napatingin. May napahawak sa bibig. May umiling. May nagtanong agad ng bakit. Pero hindi siya nagpahinto. Ginawa ko iyon hindi dahil masama ako. Ginawa ko iyon dahil akala ko tama ako. Akala ko dapat sirain ang kahit anong mukhang mali. Akala ko trabaho nating supilin ang pananampalatayang hindi tulad ng sa atin. Tumingin siya sa asawa niya at muling nagsalita. Pero hindi ko nasira ang rosaryo. Nasira ako. Tahimik ang buong simbahan. At sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagdurusa, may isang bagay lang na nagpagaling sa akin at iyon ay hindi gamot, hindi sermon, hindi lohika, kundi panalangin. Panalangin na mula sa rosaryo na pilit kong winasak. Napaluhod siya. Hindi scripted. Hindi planado. Parang kusang inutos ng katawan. At sa harap niyong lahat, umiiyak na siya, humihingi ako ng tawad. Hindi lang sa pamilyang Garcia. Kundi sa bawat taong sinaktan ko sa puso dahil pinaniwala ko silang mali sila, kahit hindi ko naman sila naiintindihan. Bumaba siya mula sa entablado. Tiniklop ang kanyang mga kamay. Tumalikod at lumakad palabas. Walang palakpakan. Walang halakhakan. Pero bawat puso sa loob ng silid ay tinamaan. Hindi ng galit, kundi ng liwanag. Naglakad si Rebecca, dahan-dahan, papunta sa kabilang kalye. Naroon pa rin ang altar ng mga Garcia. Mas malinis. Mas pinuno ng bulaklak. At sa gitna, nakasabit pa rin ang rosaryo.
Nakita siya ni Elena, palabas ng bahay, may dalang tray ng juice para sa mga bisitang nakaupo sa harap ng altar. Hindi pa man siya nakalapit, bumaba na agad si Rebecca sa damuhan. Walang salita. Lumuhod siya. Napansin ng ilang tao ang ginawa niya. May isa nang kumukuha ng video sa cellphone. May isa na ring tumatawag sa kasama. Si Miguel, lumabas ng bahay, nagulat sa eksena. Rebecca, tanong niya, halos hindi makapaniwala. Pero bago siya makalapit, narinig niyang humagulgol si Rebecca. Patawad sa lahat. Patawad sa galit ko. Patawad sa pananahimik ko. Patawad sa paniniwalang ako lang ang tama. Si Elena, hindi rin nakapagsalita. Tiningnan niya si Miguel. Si Miguel ay tumango lang. Lumapit silang dalawa. At sabay nilang inalalayan si Rebecca patayo. Walang sermon. Walang sermon sa bibig ng Garcia. Ang sermon ay nasa kilos. Paghawak sa kamay ng dating kaaway. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Ethan. Bitbit ang kanyang Biblia. Pwede ba tayong manalangin? Tanong niya. Tumango si Elena. Si Miguel ay tahimik. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid, ilan ay Katoliko, ilan ay Protestante, ilan ay hindi alam kung saan sila nabibilang. Pero sabay-sabay silang lumapit. Isang bilog. Isang grupo. Isang dasal. Sa gitna, rosaryo. Sa paligid, mga kamay na dati magkakahiwalay, ngayon ay magkakahawak. At habang nagsisimula ang panalangin, isang boses ang narinig sa background. Mula sa live report ng Channel 5 News, tayo po ngayon ay nakasaksi sa isang pambihirang tagpo dito sa Nashville. Sa kabila ng pagkakaibang panrelihiyon, isang dating insidente ng vandalismo ay nauwi sa pagkakaisa at panalangin. Ang reporter ay nasa kalsada, may kameraman sa likod. Nakakalap po tayo ng impormasyon na may isang kinatawan ng simbahan sa Roma na paparating dito upang alamin ang mga nangyayaring di maipaliwanag na insidente sa lugar na ito. Nagpatuloy ang dasal. Sa dulo ng ulat, sinabi ng reporter. At habang ang mundo ay nanonood ang isang simpleng rosaryo na di nasira ng bleach o galit, ay patuloy na nagsisilbing ilaw para sa panibagong pag-asa. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito'y tungkol sa kung paano gumagaling ang sugatang puso. Iyon ang sinabi ni Ethan sa unang interdenominational prayer gathering na ginanap sa mismong harap ng altar ng mga Garcia, isang altar na, ilang buwan lang ang nakaraan, ay tinawanan, kinutya, sinira. At ngayon, binabakuran na ng mahigit 50 tao, ilan ay Katoliko, ilan ay Protestante, ilan ay walang relihiyon, pero lahat ay may sugat. Lahat ay may tanong. Lahat ay may panalangin. Ang media ay hindi na lang tagapanood, sila na mismo ang nagbabalita sa bawat kaganapan. Ang rosaryo ng Nashville, sabi ng isang headline sa National Lee, pagkakaisa sa gitna ng pananampalataya, ulat ng isa pang news outlet. Is this the miracle America didn't know it needed? Tanong ng isang international blog. Ang video ng public confession ni Rebecca sa simbahan ay viral na ngayon, umabot na ng halos 20 million views. May mga komentaryo mula sa mga teologo, sikat na content creators, at maging mga doktor. Ang ospital na pinagdalhan kay Rebecca ay nagdesisyon, sa tulong ng ilang donors at volunteers, na magtayo ng isang maliit na garden. Hindi ito malaki. Isang espasyo lang sa tabi ng chapel. Pero sa gitna nito, may isang transparent na case na gawa sa makapal na salamin, naroon ang rosaryo. Ang mismong rosaryo. Walang bleach mark. Walang gasgas. Wala ring bahid ng pag-atake. Parang bagong bili. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng araw, may kislap ito na hindi kayang ipaliwanag. Parang buhay. Parang humihinga. Naging parte ng hospital protocol na bago pumasok sa chemo ang isang pasyente, pwedeng pumunta sa garden. Walang pinipilit. Walang pangangaral. Pero maraming pasyente ang lumalapit. May ilan na umuupo lang. May iba na nagsusulat ng dasal at isinusuksok sa ilalim ng salamin. May iba humihingi lang ng lakas. At sa bawat testamento, sa bawat kwento ng himala, isang pattern ang lumilitaw, hindi laging kagalingan sa katawan ang dumarating. Minsan, kaginhawaan ng loob. Minsan, lakas ng loob. Minsan, kapatawaran sa sarili. Si Rebecca, simula nang siya'y gumaling, ay hindi na bumalik sa pulpito. Hindi na rin siya nagsalita sa harap ng kamera. Ngunit may bagong misyon ang kanyang mga paa. Gabi-gabi, umaalis siya mula 8:00 ng gabi,
at bumibisita sa mga ospital sa lungsod. Wala siyang bitbit kundi isang maliit na basket ng lotion, gauze, at rosary beads. Hindi siya doktor. Hindi rin siya nurse. Pero bawat hawak niya sa kamay ng isang pasyente ng burn unit ay tila may hatid na lamig sa gitna ng init. May nagsabi pa na, kapag siya ang dumapo sa balat ko, parang may tinanggal na bigat. Hindi ito milagro ayon sa agham. Pero ayon sa puso ng mga nakaranas, ito ay mas totoo pa sa anumang reseta. Samantala, si Ethan at si Padre Torres, isang paring Katoliko mula sa Clarksville, ay nagsimulang magplano ng buwanang pagtitipon sa plaza. Hindi para mangaral, kundi para ipagdasal ang bayan. Ang tawag nila, panalangin para sa lahat. Sa unang event, 30 katao ang dumalo. Sa pangalawa, umabot ng 200. Sa ikatlo, mahigit 1,000. Walang stage. Walang banda. Walang banner. Isang bilog lang ng mga taong naghahawak kamay. May hawak na rosaryo ang ilan. May bitbit na Biblia ang iba. May tahimik lang. May umiiyak. May tumatawa. Isang reporter ang nagtanong kay Ethan, anong sikreto nyo? Paano nyo napapagsama ang mga dating magkakahiwalay? Umiti lang si Ethan. Wala. Hindi naman kami ang gumagawa nito. Ang gumagawa nito ay ang panalangin. Ang pamilya Garcia ay hindi na ordinaryo sa komunidad. Ngunit nananatiling simple ang kanilang pamumuhay. Hindi sila lumipat ng bahay. Hindi sila nagbenta ng rights. Hindi sila tumanggap ng bayad sa coverage. Ang tanging hiling lang nila ay respeto ang altar. At manatili ang panalangin. Araw-araw may bumibisita. Araw-araw may nagdadala ng bulaklak. Ngunit may isang araw sa taon na tila kakaiba ang lahat. Tuwing ika-negatibo 15 ng Agosto. Walang nagpupumilit. Walang anunsyo. Pero taon-taon, eksaktong araw na yon, may mga puting liryo na sumisibol sa paligid ng altar. Hindi itinanim. Walang nagtanim. Pero palaging andoon. Mabangong mabango. Parang bagong gising na alaala. Hindi ba't araw ng Assumption ng mahal na inayan? Tanong ng isang matanda. Bakit dito sa Tennessee may milagro sa araw na yan, dagdag ng isa? Walang sagot. Pero may damdamin. May katahimikan. At isang hapon, habang tahimik ang lahat at ang mga tao ay unti-unting nagsisyalis, isang batang babae ang lumapit sa altar. Bago pa siya makalapit, tumigil siya sa harap ng rosaryo, na ngayon ay nakapaloob pa rin sa salamin sa hospital garden. Tiningnan niya ito. Inangat ang kanyang maliit na kamay. At saka tumingin sa nurse na nagbabantay sa gilid. Pwede bang humawak ng rosaryo? Tanong niya. Kasi kahapon na naginip ako ng babaeng may asul na belo. Napatingin ang nurse. Napatingin ang mga tao sa paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa gitna ng hapon. Anong sabi ng babae sa panaginip mo, iha? Tanong ng nurse. Umiti ang bata. Sabi niya, may bagong himala na paparating. Pero kailangan mong maniwala kahit wala ka pang nakikita. Tahimik ang paligid. Walang umimik. Pero sa puso ng bawat isa may gumalaw. At habang dumidilim ang langit, isang shooting star ang dumaan sa kalangitan ng Nashville. Walang nakapagsalita. Pero ang bawat puso ay alam, ang kwento ng rosaryo ay hindi pa tapos. At ang susunod na kabanata ay mas malapit kaysa sa inaakala nila. Kung naniniwala ka na may mga bagay na hindi kayang paliwanagin ng siyensya, pero nararamdaman ng puso, mag-subscribe ka ngayon. Dahil sa susunod na episode, ang milagro ay lalapit pa. Mas malapit kaysa sa inaakala mo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.